Maraming kabataan ang naliligaw ng landas dahil sa bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Bahagi na dito si Kaiser, isang estudyanteng nalulong sa mga bisyo sa murang edad. May pinagdaanan ka ba sa buhay o ginusto mo lang talaga magbisyo dahil sa mga barkada mo? May pinagdaanan din ako sa buhay. May yosi ka ba dyan? Meron. Nagustuhan ko rin magbisyo dahil sa mga barkada ko. Lagi malungkot para matik ka. Menor de edad pa lamang ay nagsimula na si Kaiser na magbisyo dahil sa mga impluwensya ng kanyang mga. Wala akong pera. Paano yan? Pinabili ko yung yosi natin. Balik yung yosi. Wala akong pera eh. Gawin mo na paraan, pre. Tignan ko, pre. Wala akong paraan. Baka kasi wala na yung ipon. Dapat ngayon siguro yan, ha? Hindi, gagawa ko na ng paraan, pre. Ako na bahala. Sa akin. Wala, kumain ka na la? Kanina pa. Saan ka na naman galing? Anong oras ka na umuwi ah? Diyan lang, may nais lang kami. Nais namin court namin, sira. Kadalasan, humihingi si Kaiser ng pera sa mga magulang niya upang pondohan ang kanyang pagbibisyo. Subalit, hindi sinasabi ni Kaiser ang katotohanan sa mga magulang niya. Ang alam lamang ng mga magulang ni Kaiser ay ang mga perang ibinibigay nila ay para lamang sa project ito, sapagkat ito ang idinadahilan niya upang makapagbisyo. Mga padala sa akin ng mga magulang ko, pinambibisyo ko lang siya, pinangaalak, pinangiyosi. Ito, red doors na lang. Okay na to. Mamaya na to. Beer? Ito muna. Wala ka na ako pang yosi, last na to. Isa inyo na yan. Pre, Pre, meron ako dito, pre. Baka gusto mo. baka naman di naman ano yan. Baka pangit naman yan. Testing mo, ayaya. Nakaraan, hindi. Higit sa lahat, pinag-weed ko siya. Bumibili ako ng weed para maging masaya. Nagiging sanhi ito ng patuloy na pagbibisyo, kasama ang mga kaibigan niya na nagyosi at umiinom. Umaabot ng madaling araw bago umuwi, o kung minsan, hindi na siya umuwi sa kanilang bahay. Naging apekto sa akin ng bisyo yung hindi na ako umuwi, sa tropa ko na lang ako umuwi dahil sa bisyo dun. Minsan na lang din ako umuwi, lagi ako pinapagalitan ni mama. Dahil sa bisyo ko na yun na hindi nila alam. Ano? Ganyan na lang magagawin mo sa buhay mo? Natutulog yung tao, ingay nyo na naman. Nung dumating sila kay Louie sa room namin, yung church. Tawagin church, Christian. Okay, ako pala si Louie nyo, pinadala ni Ma'am Jessa para maturo sa inyo ng salita ng Diyos. Hello po. Sa kabila ng kanyang mga maling desisyon, nakilala niya ang Torch. Isang samahan na nagpakilala sa kanya sa Panginoon at nagturo sa kanya ng tunay na layunin ng buhay. Simula nun, parang kasi nung nagdasal sa amin si Kuya Chan, ay kay Louie nun, naluwa na rin ako. Na turning point na kailangan ko na rin magbago. Simula nang ipagdasal ni Kuya Louie o ang religion teacher ng kanilang section, doon na pagtanto ni Kaiser na kailangan niya nang lumapit sa Panginoon at baguhin ang mga mali. Si Kaiser at ang kanyang grupo na tinatawag na Jakarta ay kilala hindi lamang sa kanilang samahan, kundi pati na rin sa kanilang pagiging makulit. Madalas silang magbiro at mag-asaran. May mga pagkakataon pa nga na magiging pasaway sila sa mga seryosong gawain. Pero sa kabila ng kanilang kakulitan, laging nandun ang respeto at pagkakaisa, lalo na sa kanilang pananampalataya. Ang Jakarta ang naging kasama niya sa pagbabago, lalo na si Prince.
Sa panahon na nagdesisyon kang magbago, sinamahan ka ba ng classmates mo para malampasan yung mga ka-challenges? Yes. Sinamahan ako ng mga kaibigan ko kung tuwagin Jakarta. Lahat kami nag-torch una nun. Lahat din kami na rin yung presensya ni Lord. Pero ang nagtagal lang talaga si Prince Suarez, tropa ko. Dahil sa ano? Ay, opo. Ako nga pala si Kuya Chan at natutuwa ako makita kayo. Ano ang reaksyon ng family mo nang nalaman nilang nagbago ka? Reaction ng family ko naging masaya para sa akin kasi dati hindi naman talaga ako pala simba. Then nagulat na lang sila nung August na simula ako nagsimba. Doon nagtuloy-tuloy na. Kada linggo nagsisimba, kada Sabado nag-light group sa church. Sa linggo punta kayo sa church. Hindi ko alam kung gaano na ako tagal nagbago kasi tuloy-tuloy na yun eh. Parang hindi ko na rin siya napapansin na nagbabago. Unti-unti akong binabago ni Lord. Sa kabila ng kanyang mga maling desisyon, nakilala niya ang Torch. Isang samahan na nagpakilala sa kanya sa Panginoon at nagturo sa kanya ng tunay na layunin ng buhay. Pag narinig nila tong kwento ng buhay ko, mabibilis sila. Ang buhay ko dati, umiikot lang sa bisyo. Kumbaga, umiikot lang ako sa weed, sa yosi, sa alak. Pero hindi naman totally na lulong na ako sa ganun. Tapos hanggang sa August, dun lang talaga ako simula nagbago, nagtuloy-tuloy. Yun. Ngayon, tinalikuran na ni Kaiser ang kanyang mga bisyo at mas piniling maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao. Mensahe ko lang sa mga kabataan na katulad ko na nagbibisyo ngayon na gusto magbago. Tuloy lang kayo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Always pray lang and always trust in God. Sabi nga ni Lord, walang imposible sa Kanya. Kung lalapit ka man sa Kanya, patuloy, unti-unti kanyang babaguhin kasi hindi naman ganoon kadali magbago eh. Na kumbaga isang pitik lang, kinabukasan, bagong buhay ka na. Hindi naman totally na ganoon. Unti-unti kang babaguhin ni Lord. Kaya trust ka lang kay Lord and always pray. Tara, smoke tayo, pre. Smoke tayo, pre. Oo nga. Punta ako torch eh. Hindi nga, seryoso. Oo nga, Seryoso. Pre, punta ako torch. Ano ba yan? Una pre, una na pre. Misa ba kami? Pre. Pabait ka na. Sige pre. Hindi na siya ang Kaiser na nalulong sa bisyo. Ngayon, siya ay mas may malasakit sa kanyang pamilya at komunidad at nagiging inspirasyon sa mga kabataang katulad niya. Ang kanyang kwento ay isang patunay na ang Diyos ay may plano para sa bawat isa at may pag-asa para sa pagbabago. Ako nga pala si Lance Kaiser na dating tarantado, ngayon leader na ng Church Light Group.